Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Redin. Sumulat po ako dahil gusto kong ilabas ang nararamdaman ko at sobrang nasasaktan po kasi ako ngayon. Papa Dudut, ako po ay may asawa na. Tawagin niyo na lamang po siya bilang Adolf. Hindi po namin yan tunay na pangalan dahil alam ko po na nakikinig ang mga kamag-anak niya at pati na rin siya. 8 taon na po kaming magkasama pero 3 taon pa lamang po kaming kasal. Papa Dudut, bago kami nagpakasal ay marami na po kaming pinagdaanan. Sa unang 2 taon pa lamang na boyfriend ko siya ay masaya pa kami. Pero habang tumatagal ay lumalabas na yung pagiging seloso niya. Kaya yun na yung nagiging dahilan ng pag-aaway namin na nauwi sa hiwalayan. Ngunit isang gabi ay hindi na ako nakatiis at nagpa siya akong suyuin si Adolf sa telepono para magsimulang muli. Simula nung hiwalayan mo ako, alam mo hindi na ako naging masaya pa. Palagi kitang iniisip, palagi akong umiiyak. Si mama nga nag-worry na sa akin kasi napabayaan ko na ang sarili ko. Alam mo, nagagawa ko lang to kasi hindi ko matanggap na wala ka na sa akin. Umiiyak na wika ni Adolf sa akin. Kung hindi ka na makikipagbalikan pa sa akin, sana'y hindi ka na lang tumawag. Dagdag pa niya. Adolf, kaya ako tumawag kasi para humingi ng sorry. At saka gusto ko ulit magsimula tayong dalawa. Pag-amin ko sa kanya. Makikipagbalikan ka na ulit sa akin? Tanong niya. Gusto niyang masiguro na tama ang kanyang pagkakarinig. Mahal mo pa naman ako, hindi ba? Narinig ko mula sa kabilang linya ang pagpigil sa kanyang dumadaloy na emosyon. Iiyak ba ako ng ganito kung hindi kita mahal? Redin, tinatanggap ko ang pakikipagbalikan mo sa akin. Sa puntong yon ay parang nawalang bigat sa aking puso at muling napalitan ng saya. Salamat, mahal ko. Sabi ko pa noon sa kanya. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasi ngayon, Redin. Huwag mo na sana akong iiwan ulit. Pinapangako ko naman sa iyo na hindi na magsiselos ng wala sa lugar. I love you. Pahayag naman ni Adolf sa akin. Pagkatapos noon ay nakatulog ako ng may ngiti sa aking mga labi. Papa Dudut, kinabukasan ay nagkita kami ni Adolf at doon ko ikinuwento sa kanya ang sakit ng mga nararamdaman ko noong nakipaghiwalay ako sa kanya. Humingi ulit siya sa akin ng sorry at nangakong mas lalong pagtitibayin namin ang aming relasyon. Simula noon ay tinupad naman ni Adolf ang kanyang ipinangako. Hindi na siya nagsiselos. Pero syempre ay hindi na rin ako gumagawa ng mga bagay na alam kong pwede niyang pagselosan. Tulad ng pagtutok masyado sa social media. Katunayan ay pinapakita ko talaga sa kanya na bihira ko lamang hawakan ang cellphone ko. Maliban lamang kung nag-online selling ako. At yun nga, naging sweet na kami sa isa't isa. Naging kampante na rin siya sa akin at ganun din ako sa kanya.
Samantala noong 2015 ay nabuntis ako ni Adolf. Pinakasalan niya naman ako at medyo nagbago naman siya dahil nabawasan na yung pagiging seloso niya kasi nasa bahay lang naman ako at nag-aalaga sa anak namin. Pero hindi ko inaasahan ang dumating na problema sa amin. Simula kasi nang magkatrabaho siya ng maganda ay nag-iba na ang pag-uugali niya. Hanggang sa sumapit ang birthday niya noong June 2017. Imbitado sa bahay ang lahat ng mga katrabaho niya kasama na roon si Jamie. Naunang kita ko pa lamang ay sobra na akong kinabahan. Malaswang kumilos ang babaeng yon. Maigsi kong magdamit at tumador. Nung malasing ang babaeng yon, kung ano-anong sayaw na ang pinerform niya. Nag-cheer naman ang lahat kasama na si Adolf. At doon na nga ako papadudot nakaramdam ng selos. Pero itinago ko yon hanggang sa makaalis ang babae sa aming bahay. Pagkatapos noon ay kinausap ako ni mama at nadiskubre kong maski siya ay ayaw din kay Jamie. Mukha raw haliparot. Kaya kinabukasan nang mawala na ang kalasingan ni Adolf ay tinanong ko siya kung ano bang tingin niya kay Jamie. Mukha namang nasakyan yun ni Adolf at ginarantiyan niya sa akin na hindi niya type ang babae at hindi niya ako magagawang ipagpalit dahil mahal na mahal niya ako. Naniwala naman ako doon at kinalimutan ko na ang Jamie na yon. Papadudot lumipas ang ilang buwan ay nagbabago na sa akin ang asawa ko. Ang hirap kausap tapos ay palaging galit. Masungit minsan, namumura pa ako. Hindi niya rin naasikaso ang anak namin kapag day off niya. At hindi ko na siya nakakatulong sa paglilinis ng bahay. Pero ang mas masama pa, nang sumapit ang November 2018 ay naging madalas na ang pag-uwi niya ng gabi at lasing na lasing. Saan ka galing? Bakit dumadalas na yung pag-uwi mo ng gabi? Kompronta ko sa kanya isang gabi. Nakiparty lang ako sa kasamahan ko. Birthday niya kasi. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang bigla akong magsalita. Birthday? Araw-araw na lang naglalasing ka. Ibig sabihin araw-araw nagbe-birthday ang mga kasamahan mo. Please lang Adolf, huwag mo kong gawing tanga. Galit na wika ko sa kanya. Dahil wala siyang may sagot sa akin na matino kaya naggalit-galitan na lamang siya. Ano bang pakialam mo kung gusto kong maglasing ha? Pilosopo niyang balik sa akin. May pakialam akong malaman yon kasi asawa mo ko. Giit ko naman sa kanya. So ibibida mo na naman sa akin yung pagiging asawa mo para mapakialaman ang buhay ko. Redin, oo maaaring asawa kita. Pero wala ka ring karapatang panghimasukan ang buhay ko. Huwag mong pigilan ako sa mga gusto kong gawin. Katwiran pa niya sa akin. Yan ba ang gusto mo? O sige, magpakalasing ka. Pero huwag ka nang uuwi dito sa bahay kasi iniistorbo mo ang pagtulog ko. Ganti kong sabi sa kanya. Tingnan mo, imbis na nananaginip na ako ng mga magaganda, heto, nakukonsumi ako sa iyo. Sigurado ang papangit na naman ang mga mapapanaginipan ko ngayon. Kainis ka talaga. Ngayon pwede na ba akong matulog? Sarkastikong tanong pa niya sa akin. Hindi, kasi hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Sagot ko naman sa kanya. Sa puntong yon ay sobrang mainit na ang ulo ko. Sino-sino ba yung mga kasamahan mo na kasama mong umiinom kanina? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na nagiinuman kami ng mga kasamahan ko kasi birthday ng isa sa kanila? Response niya sa akin. Kasama ba niyan si Jamie? Diretso kong tanong sa kanya. Siyempre kasama siya. Siya ang may birthday eh. Sagot pa ni Adolf sa akin. Halatang hindi niya ako sineseryoso. Kahit pa siguro magwala na ako sa harapan niya. Kita mo na? Mas inuuna mo pa ang buwisit na babaeng yan kesa sa asawa mo ang kanina pa nag-aalala sa'yo. At sa puntong yun ay sumuko na ako at mabilis na nag-walk out at nagtungo agad sa kwarto kung saan ay nag-lock ako para hindi makapasok si Adolf. At yun nga doon lang sa sala siya natulog ng gabing yon.
Papadudot noong Nobyembre ay umuwi si Adolf ng lasing at gabing-gabi. Maraming beses ko siyang kinausap tungkol doon pero madalas ay nauuwi kami sa pag-aaway. At dahil sa tahimik naman akong tao ay ako na lang mismo ang nagpaparaya. Pero papadudot, malakas ang kutob ko noon na may tinatagong sekreto sa akin si Adolf. Malakas ang kutob ko na nagtataksil na sa akin ang pinakamamahal kong asawa. Papadudot, nagpatuloy si Adolf sa pag-uwi ng gabi at lasing. Nagpatuloy din ang hinala ko na may ginagawang kabalbalan ang asawa ko. Samantala ay sumapit ang December 19, 2017. Ilang beses kong tinawagan at tinext noon si Adolf pero ayaw niya akong sagutin. Kung hindi ko pa sinabi sa kanya na magpapakamatay ako ay hindi niya sasagutin ang anumang tawag o mensahe na nanggaling sa akin. Pero papadudot, ang hindi ko makakalimutang araw ay ang December 29, 2017. 2 araw bago magbagong taon. Kung saan ay isang katotohanan ang yumanig sa relasyon namin ni Adolf. Katatapos lamang naming magsiping noon, kaya nakatulog agad ang asawa ko dahil sa pagod. Habang ako naman ay kinakabahan na hindi ko may paliwanag. Hanggang sa naka-receive ng text message ang cellphone ng asawa ko. Pag-check ko ay nagulat ako sa laman ng mensahe. Kung hindi ako nagkakamali, ganito ang laman ng nabasa kong mensahe. Hindi na ako tune up, mahal. Hehehe, ingat ka dyan ha. Huwag magpupuyat. I love you. Agad-agad ay umakyat noon ang dugo sa utak ko at agad kong ginising ang asawa ko para kumprontahin. Adolf! Adolf, gumising ka! Hayop kang lalaki ka! Gumising ka! Sigaw ko sa kanya habang pinaghahampas ang braso niya. Aray ko, Redin! Ano bang problema mo? Sumusobra ka na! Nasasaktan ako! Pilit akong pinipigilan ng asawa ko pero sadyang malakas ako ng gabing yon. Samantala ay pinakita ko kaagad sa kanya ang text message na pumasok sa cellphone niya. Sino tong tinext mo ha? Tanong ko. Pero imbes na sagutin ang tanong ko ay naggalit pa siya sa akin as if parang kasalanan ko pa. Bakit mo pinapakialaman ang cellphone ko? Ngunit hindi ako nagpatinag at nagpatuloy ako sa pagkumpronta sa magaling kong asawa. Sagutin mo ang tanong ko. Sinong tinext mo? Kaibigan ko lang yan. Painosenteng deny pa sa akin ni Adolf. Anong kaibigan? Huwag mo kong gawing tanga. Niloloko mo ko, taksil ka, hayop. Sa puntong yon ay nagwala na ako. Samantala'y kumatok naman si mama sa pinto, siguro ay nagising siya sa pagwawala ko. Ano ba yan? Ang ingay ninyo, Redin, Adolf. Nag-aaway na naman ba kayo ha? Saway niya sa amin. Bumangon ako at binuksan ko noon ang pinto para humingi ng tulong. Si Adolf, may kabit. Naiiyak kong sabi sa kanya. Nagulat naman siya sa mga narinig at kinumpronta ang aking asawa. Ano Adolf, may kabit ka? Sino? Tanong niya dito ngunit hindi nakasagot noon ang asawa ko. Pagkatapos ibinigay ko kay mama ang cellphone ni Adolf at pinabasa ko sa kanya ang natanggap niyang text message. Ma, magpapaliwanag ako. Biglang wika pa ni Adolf. Sige, paliwanag mo sa amin. Sino tong pinadalahan mo ng text message? Galit na tanong pa ni mama. O kaya aminin ko. Yung pinadalahan ko ng text, manager siya ng restaurant na pinagtatrabahuhan ko. May gusto siya sa akin. Sinasamantala ko lang pagtatapat ng asawa ko. May relasyon kayo ng taong yon? Agad namang sumagot ang asawa ko sa tanong ni mama. Opo, pero ma, pera lang po ang habol ko doon. Pinapaloadan niya ako kaya nag-reply ako. Naiyak naman ako sa revelasyong aking narinig. Bakit mo naman nagawa yun ha? Bakit mo ako pinagtataksilan? Hindi ko siya mahal, Redin. Insist niya sa akin. Kahit na, nangangaliwa ka pa rin sa akin. Naibulalas ko. Pagkatapos noon ay napahagulhol na ako.
Adolf, saan ba ako nagkulang ha? Bakit mo ginagawa sa akin to? Halos wala na akong binigay na oras para sa sarili ko. Tinis ko yung hirap ng trabaho tapos ganito pa yung ginagawa mo sa akin? Ang sakit, sabi ko pa sa kanya. Nabakas ko naman sa mukha ni Adolf na nakukonsensya siya sa kanyang ginawa sa akin. Sorry Redin, sorry. Kung hindi mo ititigil yung pangangaliwa mo, aalis na kami dito ng anak mo. Pagbabanta ko. Wag Redin, please. Wag kayong umalis na mga anak ko. Sige, ititigil ko na to. Hihiwalayan ko na siya. Wag lang kayong umalis. Pagmamakaawa ni Adolf sa akin. Tandaan mo, kahit na anong mangyari, mahal na mahal kita. Maniwala ka sa akin. Paniniguro pa niya. Papa Dudut, gustong gusto ko nang umalis ng oras na yon pero pinigilan niya ako. At mag-usap daw muna kami pero sa akin ay wala nang silbi ang lahat. Dahil kahit ano pang sabihin niya ay hindi maitatanggi na nangaliwa siya sa akin. Papa Dudut, hindi ko talaga alam kung bakit niya nagawa yon. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ay nagdesisyon pa rin akong patawarin siya at palagpasin ang lahat. Pero kinabukasan ay isang katotohanan ang sumambulat sa akin. Habang nag-uusap kami ni Mama ay biglang nag-vibrate ang cellphone ni Adolf na nakapatong sa ibabaw ng ref. Nagulat ako nang makita yon at inakala kong nakalimutan o na-misplace niya ang kanyang cellphone. Nang basahin ko yon, may mga nabasa ako mula sa kabit ni Adolf na ayon sa kanya ay manager daw ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Pero meron niyong sinabi sa text na nagkumpirma sa akin na nagsinungaling ulit ang asawa ko. Hindi yung manager na yon ang kabit ni Adolf kundi ang kinaasaran kong babae na si Jamie. Hayop ka Adolf, naniwala na ako sana sa'yo kaso ano to? Nagsinungaling ka sa akin, naibulalas ko sa kanya. Teka, anong sinasabi mo? Nagtataka niyang tanong sa akin. Hindi yung manager ang kabit mo. Si Jamie ang kabit mo. Pagbubunyag ko. Hindi si Jamie ang kabit ko. Sinubukan pa niyang idinayang totoo pero hindi na ako naniwala sa aking asawa. Huwag ka nang magsinungaling pa. Alam ko na ang si Jamie ang kabit mo. Diin ko habang ipinapakita ko sa kanya na hindi na ako naniniwala sa kanya. Redin, sorry. Yun na lamang ang nasabi niya habang indirekta niyang sinasabing totoo ang aking nadiskubre laban sa kanya. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Ha? Bakit? Tanong ko pa sa kanya. Nagawa ko lang yun kasi gusto kong ayusin na ang lahat. Bago mo pa malaman. Alam kong mas masasaktan ka lang kung malalaman mong si Jamie ang kabit ko. Katwiran niya sa akin. Aalis na kami ng mga anak ko. Iyon ang naging desisyon ko dahil hindi ko na kayang tiisin pa ang sakit na nararamdaman ko sa aking puso. Redin, ano ba? Hindi kayo aalis. Pigil niya sa akin. Aalis kami sa ayaw mo o sa gusto. Giit ko sa kanya. Punong-puno na ako sa iyo Adolf. Ayaw ko na. Hindi na kita kaya pang tiisin. Sa puntong yon ay hinagkan ako ng aking asawa. Ready naman please. Naiiyak niyang sabi sa akin. Si Jamie naman ang mahal mo hindi ba? Kaya siguro ayos lang sa iyo na umalis na kami dito ng mga anak mo. Balik ko sa kanya. Mahal kita Redin. Wika niya sa akin. Na agad ko namang kinontra. Hindi mo ako mahal. Kung mahal mo ko, hindi mo ko pagtataksilan. At saka alam mo ba, nawala na rin ang pagmamahal ko sa iyo. Redin, sandali please. Huwag kang umalis. Desperado na noon si Adolf na pigilan ako. Pero hindi na ako nagpatinag, Papa Dudut. Goodbye. Magsama na kayo ni Jamie. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Papa Dudut, sobrang sakit at sobrang hirap ang naranasan ko ng araw na yon. Wala pa rin kasagutan kung bakit niya nagawa yon sa akin. Puro na lang lihis ang mga sagot niya. Na kesyo wala lang daw yon at sa text lang daw sila
may relasyon. Pero hindi ako naniwala doon. Samantala'y desidido na akong iwanan si Adolf pero hinanap siya ng mga anak ko. Kaya alang-alang sa mga bata ay nagdesisyon akong bumalik sa asawa ko. Pero bago yon, isang pangyayari ang naganap. Sinubukan kong tawagan noon si Jamie Papadudut. "Hello Adolf?" Sagot agad ni Jamie sa kabilang linya. "Ako to Jamie, ang legal wife ni Adolf. Pakilala ko." Halatang nagulat siya sa sinabi ko. Pero nagpatuloy siya sa pagiging bitchesa. "Redin? Bakit napatawag ka? Anong kailangan mo?" "Ayaw kong sayangin ang oras mo at oras ko. Kaya dediretsahin na kita. Hiwalayan mo si Adolf ha." Diretsa ko sa kanya. Kung ayaw ko, may magagawa ka ba?" Tila nangaasar pang sagot ni Jamie sa akin. "Oo, may magagawa ako dahil ako ang legal wife. Pwede ko kayong sampahan ni Adolf ng kaso sa korte. Siguradong liyamado ako at ikaw makukulong ka lang naman." Banta ko sa kabit niya. Talaga? Para ba naghahanap pa ng gulo itong si Jamie? Pero hindi ako nagpatinag sa kanya. "Gusto mo akong subukan?" "Sige lang Jamie, hindi kita uurungan. Kabit ka lang ng asawa ko kaya madali kitang matatalo." Sabi ko pa sa kanya. "Natanong mo na ba sa asawa mo kung sino sa atin ang mahal niya?" Wika pa niya sa akin. Akala niya siguro ay maapektuhan pa ako sa mga sinabi niya. Pero nagkakamali siya. "Oo, at ako ang mahal niya. Ikaw, pampalipas oras ka lang niya. Parausan, kawawang babae." Pangiinsulto ko pa sa kanya. "You know what? Ayaw ko makipag-away sa'yo." Sa puntong yon ay tila napiko na sa akin si Jamie. "Then leave my husband alone." Diin ko sa kanya. "Okay, madali naman akong kausap. Actually, kinausap na ako ni Adolf tungkol dito. He wants a breakup at kahit masakit, tinanggap ko. Well, kailan ba nanalo sa laban ang kabit? On the other hand, nangako na ako kay Adolf na hindi ko na siya guguluhin pa, kaya ikampante mo na ang sarili mo. Wala na akong balak pang agawin si Adolf sa'yo." Sarkastikong sagot pa niya sa akin. "Madali ka palang kausap. Good, at least nagkakaliwanagan tayo." Yon ang huli kong sinabi sa kabit ng asawa ko bago binaba ang kanyang tawag. Pagkatapos noon ay muli kaming nagsama ni Adolf bagamat nung una ay wala kaming kibuan. Pero sinuyo ako ng asawa ko. Hindi siya tumigil Papadudot hanggat hindi ko siya napapatawad. May pagkakataon pa ngang umiiyak siya sa harapan ko para lang mapatawad ko siya. At dahil sa naantig ang puso ko. At aaminin ko na mahal ko pa rin siya. At wala pang isang linggo ay pinatawad ko na rin ang asawa ko. Hindi na lamang din para sa akin kundi para na rin sa mga anak ko. Kahit na sobrang sakit para sa akin ang nararamdaman ko. Although may time pa nga na bigla na lamang akong matutulala dahil naiisip ko ang ginawa ni Adolf sa akin pero mahal na mahal ko din naman ang asawa ko. Kaya binigyan ko pa rin siya ng pagkakataon. Last na po talaga ito. Sinabi ko din po sa kanya na kapag inulit pa niya ay wala na po talaga siyang babalikan sa amin ng mga anak niya. Kahit gaano ka pala nasaktan. Kapag mahal mo yung tao, mababaliwala mo lahat ng sakit. Papadudot, maraming salamat and God bless and more power sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Redin. Para sa inyong mga komento, mag-post po ng mga comments sa ating YouTube channel at paalala po sa inyo na kontrolin po natin ang mga language na ating pong ipopost, no? At syempre hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga kababalaghan at mga nakakatakot na kwento. Again, ang channel pong yan ay Kaistorya na makikita ang link sa homepage ng channel na ito. Ganon din po ang Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ang buhay ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.